Kami po ay huling tumakbo ng Scarborough, May 13. 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. At para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang nag-ano, na alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na ma-water cannon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin. Ang sabi nila ay, papaano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor yan at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Yun lang po. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat. Isa na lang po. Hello po, magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsuporta sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Ako po, Sir si Richard Mascariña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong 13 barangay at ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay meron rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po bilang idudulog po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon, naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po, sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Salamat po at umaasa po kami sa inyong tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magre-react lang po ang ating mga kasamahan dun sa mga naging hinaing ng mga boses ng mga mangingisda. Unahin po natin ang Mayor ng Bayan ng Masinloc, Mayor Senyang Lim. Tayo ako para makita. Hi, sir. Yung mga nasabi po nila ay hindi lang po sa ngayon nangyayari, kaya mas lumala po ngayon. Noon, 2016, meron na pong ganyan pangyayari na medyo nagkakaroon ng kwan. Pero nakakapangisda sila. Hindi naman po nagpabaya ang local government dito po sa aming bayan. Sa katunayan po, in-upgrade natin ang mga buhat sa mga maliliit na mangingisda na dati mga tripulante lang ng bawat mga lansya ay binigyan po ng LGU Masinloc kasi nag-create po tayo ng po lahat yung mga bangka nila. Kaya po, ito pong mga mangingisdang ito ay binigyan po ng LGU Masinloc ng pautang sa na halagang 1% per annum, isang lansya na malaki upang hindi habang panahon ay sila ay maging tauhan lang ng mga negosyanteng malalaki. Para magkaroon sila, makapag-avail sila ng lansyang malaki, masubukan nila may jackpot, hindi lang hand to mouth. Mangisda ka, pag maliit ang bangka mo,
Mamaya pag sa panahon ng tagulan, wala kang na-save, yung may sakit ang pamilya mo, wala ka nang madudukot. Kasi sa panahon ng tagulan po, ang mga mangingisda natin ay hindi nakakapagpangisda. Malaki man o maliit ang kanilang hinahawakan. Kaya po, problema sa ngayon, mas lalo ngayon. Kaya po sila, baka hindi po sila makalaot, makapaghanap buhay na maayos, kahit suportado po ng LGU yan, kahit may gamit po sila, yung mga affected po, temporary sa sitwasyong nangyayari ngayon. Humihiling po ako at gusto ko pong ipaabot sa ating mahal na presidente, kaya House Speaker Romualdez din po, at sa inyong lahat po, na sana po tulungan nyo, kasama nyo kami ni Governor at aming mga congressman dito sa lalawigan ng Zambales, kung paano natin sila bigyan, lalo sa panahon ng tagulan, ng tulong yung mga apektado lalo na hindi makapangisda ng maayos. Dito po, ang ganda na po sana ng takbo kahit papano. Yung makapangisda sila kahit sa malayo, sabi ko, huwag kayong pumunta roon sa mga lugar na apektado. Lumayo kayo para hindi kayo masaktan. Mahalaga ang buhay nyo, ang importante mabuhay kayo. Kaya bahala ang national government sa isyong yan. Basta tayo ang gusto ng LGU Masinloc ay makapaghanap buhay sila na maayos. Pero ngayon, may hirapan po yung mga pupuntang Scarborough dahil hinaharang na rin po sila at binantaan po na ipapakulong sila. Kaya po, yun ang kinakatakutan ko po. Na isa mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayong China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Ang dinadasal natin, ang lagi kong sinasabi sa mga Masinloqueños, ipagpatuloy ang manalangin. Bago kayo lumaot, manalangin kayo. Dahil importante ang buhay ng bawat Masinloqueño sa bayang ito. Hindi lang sa Masinloc, kundi sa buong lalawigan ng Zambales. Ina-upgrade natin unti-unti ang bawat mangingisda rito. Si Governor, plano na rin niya, kaya pinakuha na rin niya yung mga pangalan sa buong lalawigan ng Zambales. Hindi lang maliliit na mangingisda, para maganda, ma-empower natin ang mangingisda natin sa buong lalawigan ng Zambales. Mabigyan din sila ng malalaking bangka upang makaabot kahit papano sa ibang lugar. Hindi rito siksikan, nag-aagawan ng lugar, kundi makapanglaot na rin kayo sa malayo. Ang dalangin lang natin, sama-sama tayo maghawak kamay na magdasal at bigyan ng mas lalong katalinuhan ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa upang makagawa ng tamang hakbangin para sa bawat mamayan. Maraming salamat po.